maging bobo tayo. Alright, so pag-usapan natin itong pagsasalita po nitong si Benny Techico na special envoy po ng ating presidente na kung saan ay sinunog niya po itong panibago o bagong abogado ng Lucky South 99 o ng abogado po ng Whirlwind or abogado ng Pogo or abogado nitong si Cassie Ong. Dahil pinapakita po nitong si Topacio, nagtataka ako, no? Bakit kaya, mga kababayan? Palagay nyo, si Topacio biglang lumitaw na naman. Biglang naging abogado nitong si Cassie Ong. Pero mga kababayan, sa kanyang paglabas ay ipinapakita nito ang picture nga po na kung saan ay nandun daw itong si PBBM at si FL Lisa at sinasabi nila na sila daw po ang King and Queen of Pogo. Paano sinunog? Ito ni ni Benny Techico, mga kababayan. Ito po, pakinoorin at pakinggan nyo. Loko to si Oreo, oh, ma. Kasalukuyang Special Envoy of the President to the People's Republic of China for Trade, Tourism, and Investment. No? Nandito po ako ngayon dahil po gusto ko lang pong ipagpalinaw ang istorya naturang dun sa litrato na nakunan kasama si Cassandra Leong. Okay? Gusto ko lang ikwento na kami po ni Presidente at yung iba namin hong kaibigan ay madalas po kami dati pa po nag-travel at sumusubok ng iba-ibang pagkain at kultura ng iba't ibang bansa. So, pumunta-punta po kami sa Japan, no? So, doon kami ho talagang mas nagkakilala. Ngayon ho ay hindi lang ho sila makapag-abot, but then nagbigay naman ho sila lahat ng statement po nila at makikita nyo lang po sa social media, no? At ngayon po ay gusto ko lang pong pagpaalam na regarding that night, yung aming salo-salo ay isa sa mga naging dinner or bonding before pandemic. Okay? Malinaw naman po, no? At so ngayon kami parati ang buong grupo na yun. So yun lang, nagsasalo-salo kami for good food and culture. Now, yung gabing na iyon kami ay nag-dinner at sumusubok ng pagkain at nangyari lang po ay after dinner may pinakilala yung restaurant owner na hindi din naman alam namin kung sino. So may mga kasama siya pumasok na Chinese at humingi ng litrato sa ating presidente nung palagi ko mga 2020 pa po yun. Kung hindi po ako 2020 pa pala ito, mga kababayan. So basically, ang sinasabi po rito ni Benny Techico ay sila po ay nagpupunta sa mga iba't ibang lugar. Lagi sila magkakasama, magkakaibigan. So dahil nga sa kultura natin, sa pagkain, mahilig silang kumain, nagpupunta sila sa ibang lugar. Nagpunta sila one time sa Japan, sa China. So nakasama nila to. Tapos may kakilala sila na parang yung chef, mga kababayan, na nakilala nga sila at pinakilala at gusto daw magpakuha ng picture itong grupo po nila Cassandra Leong. So pinagbigyan nila dahil nga mga kababayan, 'di ba? Dahil mga kilalang tao naman itong mga ito. So nagpa-picture sila. So I don't think na may connect ito. Kaya pahiyang-pahiya si Ferdinand Topacio rito. Mga kababayan, unlike, alam mo tama po yung ginawa dito ni Benny Techico at nagsalita na. Kasi kung ito po ay hindi sila magsasalita, magiging tayo palaisipan sa atin. Kasi mabuti na lang, nung una, hindi ko po sinabi na fake yung picture. Diba?
Noong unang kinontent natin na to, wala po akong sinabi na fake na yung picture. Ang sinabi ko, classic picture. At the same time, ang sinabi ko po doon, mga kababayan, hindi pwedeng maging basayan ng picture lang na kayo ay magkakasama sa negosyo o magkakakilala. It could be at least kayo ay nakiselfie lang. Unlike po mga kababayan ko, nung doon mismo sa bahay, di ba? Yung kasi yung isang nakita natin, doon mismo sa bahay ni Diggs. Pumunta yung mayor. Ibang klase yon. Sabi ni Digong, ang palusot niya ay, di ba, nagpapalusot. Sabi niya ganun. Yan po kasi ay lakbay aral ng mga mayor. Paano magiging lakbay aral ng mga mayor hindi pa siya mayor during that time? 'Di ba? So nakakapagtaka, lihis yung kanyang reason. Unlike dito mga kababayan, 'di ba? Unlike dito, sinagot ka agad, derechahan, pahiya si Tupac. Ngayon ho ay ang ating presidente naman ay pinayagan naman ho. The typical, sa Japan nga ho, kung nagta-travel kami o sa ibang bansa, kahit sa mga wet market, pag may nakakakita po sa amin, nagpapapicture din. So, yun lang po, ganun lang kasimple, ang storyang po yun. Oh, so ganun lang kasimple, nagpa-picture lang. 'Di ba? At ito pa isa. Mga kababayan, tama po kayo. Lahat kayo dito matatalino, pera lang sa mga bashers dyan. Tama po kayo. Mga ka-GP, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Simpleng-simple lang. Alam nyo, kung si Pangulong Bongbong Marcos ang king at ang queen ay si FL ng Pogo, simple lang. Hindi niya po pakikilusin ang mga alagad ng batas para hulihin si Cassandra Leong. Hindi rin po siya papayag, mga kababayan, na may mahuling Chinese doon sa Tuba Benguet. Hindi rin niya ipaparade ang Porac Pampanga. Hindi rin niya ipapahuli si Alice Guo. Simpleng-simple, mga kababayan. Sino ba ang pumoprotekta? I mean, sino ba ang defender ng mga pogo personnel na to, like Kasiong? Sino ang nagde-depend? Harry Roque. Sino pa? SMNI. Sino pa? Mga kababayan, napakarami pa, which is personality na karugtong kay Digong. Yun lang ang sagot dyan eh. Bakit ipaparade ni Pangulong Bongbong Marcos yung Porac, yung Bamban? Bakit niya papahuli si Alice Guo? 'Di ba? Bakit niya papahuli itong si Cassandra Leong? Remember, he is the head of the state. Siya ang tatay ng ating bansa. Pwede niyang utusan lahat ng tao dyan. 'Di ba? Pwede niyang utusan lahat ng tao. Lahat ng mga men in uniform. Ang baho naman nun. Ano yun? Sorry guys ha. Sinisipon na ako nito pero yun lang. Madali lang naman i-debunk sila eh. Diba? Bakit wala tayong naririnig na dinidepensahan ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga Pogo personnel? Bakit ang nagdedepensa sa Pogo personnel? Harry Roque, SMNI, Kibuloy, Sara Duterte. Ay, wala pa naman si Sara. Pero sila lahat, di ba? Halataan nyo na kaagad kung sino yung mga tao. Siyempre, hindi magsasalita yung mga boss-boss dyan. Oh. Sabi ni Sinaida, alam mo, Go Philippine, God has a way to expose things. Pinagdudahan natin, God works in mysterious ways para sa mga Marcos kasi they are people who desire good na matagal ng ugali na. That's exactly correct. I totally agree. Alam ko kung ano yung ugali ng mga Marcos, mga kababayan. At saka kung makikita mo yan, Diyos ko, hindi sila plastic. Promise. Hindi sila plastic. Pero syempre, bilang isang ordinaryong tao, hindi natin sila basta-basta
malalapitan, maarok dahil mayroong mga PSG yan, may mga bantay. Again, going back, mga kababayan, tama yung ginawa dito ng kasamahan si Benny Chico na nagsalita. Nagpakalalaki sila, may balls. Tama lang na ganito, supalpalin yung mga naninira. Dahil kung hindi magsasalita, lalong pinagdudahan. Paano kung na-mislead tayo? 'Di ba? Mabuti na lang ako, mga kababayan, masyado akong tawag dito, maingat sa mga bagay-bagay kapag nagbablog ako. Pag mali ako, inaamin ko. 'Di ba? Katulad kahapon, nasabi kong gano'n. Ano ba yung mali ko na naman kahapon? Meron na naman akong nasabi na mali ako. Yung karelasyon, 'di ba? Gloria Diaz, Bong Dasa, so dapat asawa, hindi karelasyon. Mali nga po pala, mga kababayan, kasi akala ko karelasyon, GF, asawa, nandun na lahat, pasok. Pero kailangan i-categorize natin bilang asawa ni Gloria Diaz, si Bong Dasa. 'Di ba? Simpleng-simple, mga kababayan. Walang, kung ikaw, kasamahan mo yon, hindi mo yan ipapahuli. Ikaw ang mag-uutos, pwedeng gumawa. Kagaya ng ginagawa nung nakaraang administrasyon. Kaya nilang utusan mula taas hanggang doon sa mga PDL para pumatay. 'Di ba? Para wala na magsasalita. May nabalitaan ba kayo? Kung si Pangulong Bongbong Marcos ay kasabwat ng mga ito, pwede nilang ipapatay sila Kasiong. Pwede nilang ipapatay yung nahuli sa Tuba Benguet. Pwede na nilang ipapatay kung sino-sino man ang mga tao na ito. Hawak nila ang Pilipinas. Sila ang head of the state. So bakit wala tayong nababalitaang ganun? Diba? Jam Castillo, shoutout. Wala tayong nababalitaan kasi, mga kababayan, wala silang kinalaman. It's a diversion tactics na ginagawa to present this picture para sabihin na si FL at itong si PBBM ang king and queen ng Pogo para malihis po ang istorya. Diba? Okay. Maliwanag yun. So to Paxio, nako, sana magbalot-balot ka na. Pumasok, nakipagkilala at gustong kumuha ng picture at pinayagan, at after that, lumabas na po. So, ganun lang po siya kasimple na storya at hindi naman. Teka, beekeeper, inalis ni PBBM si Albao sa Pogo. Sinong Albao ito, beekeeper? Si PBBM ba ang nag-alis? Hindi ko mag-gets eh. Kasi kung si Albao na kalbo ng NBI, mga kababayan, hindi ko mag-gets yung dito, yung point ni Beekeeper. Sinaida, salute you. Go Philippines, always take care of your words to maintain your blog. Pagtiwalaan ka. Thank you so much po. Well, mga kababayan, mahirap po. Mahirap ang mag-vlog, lalong-lalo na pag-live. Kasi ang live, tayo kasi, kumbaga ito ay impronto. 'Di ba? Sa totoo lang, isa pong talent ito na makapagsalita ka, makapag-vlog ka ng dire-diretso sa harap ng napakaraming tao. At ako, syempre, prone tayo sa pagkakamali. But good thing na meron tayo is we have, or I admit kung ako ay nagkakamali. At ito ay tinatama ko kasi nire-review ko rin po yung mga video. Nire-review ko rin yung mga comments ninyo. That's why that is a room for me. Para saan, mga kababayan? Para tawag dito, room for improvement. 'Di ba? Yan kasi ay paraan. Hindi ko po kayo binabalahura. Wala akong binabalahura diyan. Kung meron mga basher dito, 'di ba tinatawanan ko nga lang eh. Inaasar ko nga lang eh. Kayo pa kaya? Napakamahal ko kayo. Oh, Marcos Youth, shout out. 'Di ba? Oh. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, again, ang hirap po nang nagsasalita tayo dito. Naka-live tayo, nanonood ang 3,000, 4,000 tao. Siyempre, minsan kulang kami sa tulog. Katulad kanina, akala ko maaga magkakaroon ng live.
7 o'clock pa lang gising na ako. Natutulog po ako alas 4, alas 5. 'Di ba? Tapos dito pakiramdaman dahil yung mga kapitbahay maiingay. Hindi tayo basta-basta makakapag-vlog. Kaya ako minsan pag nagsasalita ako dito, may naririnig ako doon, nagbabago na kaagad yung nasa isip ko. Mabilis po. Sabi ni Nito Bitonio, sino ang mga taong naniniwala naman sa'yo? Sa akin ba? Marami. Kasi kung walang maniniwala sa akin, walang manonood dito. Simple lang po yun. Kaya nga kumikita ako ngayon eh. 'Di ba? Mamaya sasahod na siguro ako. Sabi ni Sir Tony, hindi ba may hearing ngayon ang Congress? Kaya nga po, yun ang inaabangan ko kanina eh. Merong hearing mamaya, 1:30, nakita ko sa schedule. Pero yung Quadcom, wala po. Diba? Alright? So, mga kababayan, yan lang muna hanggang sa ngayon. At magkita-kita po tayo ng 1:30 in the afternoon doon po sa budget deliberation ni Sara Duterte. Tingnan natin kung paano siya makakasagot. 1:30. Okay? So thank you so much once again sa inyong lahat mga kababayan. Bago po tayo magpaalam, ay sa mga hindi pa po nagla-like dyan, mag-like na po kayo. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, please do subscribe this channel and wag po kayo magsawa. Pakisupport na rin po yung mga kaibigan nating vlogger, Tita Carclea, kay Sir Antonio, Boyat Antonio, prangkahin natin, kay Banat Boy, kay Maestro Paul, kay Ali Bugha, mga kababayan, at doon pa sa mga kaibigan natin na kailangan po talaga ng support ninyo. Mag-ingat po kayo palagi, magkita-kita tayo at God bless sa ating lahat. I love you all mga kababayan. Bye for now. Hindi ko po alam kung kailan ang Quadcom eh. Siguro, ang alam ko kasi dapat ngayon. 'Di ba? Dapat ngayon. Malditang Lola, shoutout. Sa mga nasa Facebook, hindi ko na kayo makita, sorry. Wala na yung isang monitor ko namatay. Ginalaw ng aso. Ginalaw ng aso, di ko na makita PM comment nyo. Sorry talaga, mga kababayan. Nagigisa na siguro ngayon. Sige, makikinood na lang ako pero hindi ako magla-live doon. Ayaw ko sa Senate eh. Pero kung maganda, sige,